Praise God. Salamat po sa respond. Hallelujah! Ayan. Akala ko po ay nakatulog na kayo. Purihin ang Panginoon. At pagamat medyo umuulan sa labas, ay, at alam naman natin may bagyo ngayon. No? I think dito sa Rizal ay signal number 2, kung di ako nagkakamali. At yung pong latest update ng bagyo, hindi naman ako magbabalita tungkol sa bagyo. Ano po. Pero yung latest update sa bagyo ay parang nasa Bicol region na siya ngayon. Kung di ako nagkakamali ay yung Birac, Catanduanes. Isa sa parang sentro siya ngayon sa Birac, Catanduanes. And kaninang umaga, nandun po kami sa Taytay. At napakalakas na rin ng ulan kanina sa bandang Taytay. At yung pagmotor ko nga po kanina papunta rito ay medyo nabasa na tayo, lalo na sa bandang Junction. So malakas na rin po yung ulan. Pero this time, kanina medyo pumihinto-hinto yung ulan. At pero sa ibang lugar, malakas. So magpatuloy po tayong manalangin. No? Let us continue to pray for our country. I think siguro before tayo makinig ng salita ng Diyos, why don't we take this moment to spend a little while in prayer. No, manalangin po tayo. Let us pray for our country as our country is facing this very difficult situation. Pag-pray natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga according to the pag-asa ay yung mga tatamaan mismo ng bagyo o yung pag naglandfall ang bagyo, yung mga probinsya ng Isabela, Cagayan at ang Aurora. So pray for them, pray for this country. And I think as Christians, tayo pong mga mananampalataya, it is our obligation. It is our duty to pray for our country. So hindi lamang tayo ay kinig ng Word of God, hindi lamang natin sinasamba ang Panginoon, but salip sa puso natin, meron tayong pusong compassion. May compassion sa ating puso to pray for our beloved country, especially for our beloved countrymen sa Pilipinas. Let us join me as I pray. And you can just agree with me as I pray. At pagpalain ng Panginoon ang ating bansa, ilapit natin sa Panginoon ang ating bansa sa hapong ito. Hallelujah. Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you so much for this day. We glorify your name. You alone, indeed, our great God, Almighty God. We recognize, Lord, your goodness, your faithfulness, your mercy, your grace, your unfailing love. And in this very moment, Lord God, we lift up to you our country as we face this very difficult circumstance, this very difficult situation, Lord God, as we face this very strong typhoon. We pray, Lord God, that you will protect our people, protect our land, our country. Panginoon, pagod na po ang aming bansa, pagod na po ang maraming mga Pilipino sa pagharap ng mga napakaraming sakuna at mga trahedya sa aming bayan. At sa hapong ito, Panginoon, naniniwala kami sa kaya mong gawin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, we pray na ikaw po, Panginoon, ang siyang maglalayo ng bagyo na ito sa aming bansa. Hiniling po namin na naway unti-unti mong tunawin, unti-unti mo pong lusawin ang bagyo na ito at hindi na po ito makapaminsala pa, hindi na po ito maglandfall, Panginoon, sa mga bansang sa bandang hilaga ng aming bansa. Panginoon, we pray na nawa po ay unti-unti mo po itong ilihis ng landas patungo sa kawalan upang sa gayon, Panginoon, maisalba ang maraming buhay ng aming pong mga kababayan. We pray, Lord, in the name of Jesus. We know na ikaw ang Diyos
na sumasagot sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming pong kalagayan. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon. In this very hour, we claim and we declare, Lord, your protection and your answer to our prayers. Maraming salamat po, Panginoon, at amin pong tinatanggap ang sagot sa aming mga panalangin, sapagkat ito po ay aming hiniling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Mamayang hapon, maririnig na lamang natin sa balita na nalusaw na ang bagyo. Do you believe that? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But you know what? Naalala ko lamang, no, na as the fire purifies the gold, so as the storms strengthen our faith. So kung minsan ay ipinapadaan tayo ng Diyos sa apoy para ma-purify, makita ng Diyos yung talagang quality ng ating spiritual life sa Kanya. Just like gold. Diba? And at the same time, ang buhay Kristiyano, minsan ay ipinadadaan sa atin ng Panginoon ang mga bagyo to reveal what is unshakable in us, to reveal the genuinity of our faith and our trust in the Lord. Kaya minsan, kagaya ng panahon natin ngayon, may mga bagyo, may mga sakuna. That might be the very reason kung bakit ipinapadaan tayo ng Panginoon sa mga ganitong pangyayari upang mas makita natin o ma-realize natin yung kahalagahan ng paglapit natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. But anyway, this time ay patuloy nating ipanalangin ang ating bansa at patuloy din tayong mag-aaral ng Word of God. At ang ating title, yung topic natin sa hapong ito, ay Setting Your Minds on Things Above. Setting your minds on things above. Ano nga ba ang ibig sabihin when we say setting your minds on things above? Ibig sabihin parang when we say setting your minds on things above, ituon natin ang ating mga paningin sa mga makalangit na bagay. At kalimutan natin ang mga bagay sa mundo. Yung mga material things, mga physical things, mga worldly things, no? Pansamantala natin itong kalimutan, and let us focus on one thing, and that is spiritual life, spiritual things, mga heavenly things. Now, why Apostle Paul wants us to set our minds on things above? Napaka-importante sa buhay yung pong tinatawag na perspective. Perspective means how we look at something. Ano ba yung pananaw natin sa isang bagay? How do we see something? Marami, iba-iba tayo ng perspektibo o pananaw sa iba't ibang mga bagay. For example, may mga tao na naniniwala sa ghosts. Di ba? May mga naniniwala sa multo. That is their perspective. May mga tao hindi naniniwala sa multo, sa mga ghosts. That is their perspective. So, in other words, yung perspektibo, maaaring magkaiba-iba tayo ng pananaw. Pero importante na ang isang tao may perspective, may tinitingnan, may perception kung paano mo tinitingnan ang isang bagay. And so, setting your mind on things above ay ibig sabihin nun yung heavenly perspective. Meron kang pananaw na hinaharap, meron kang pag-asa sa buhay after death, after this life. Meron kang inaasahan, new life or yung eternal life in heaven. You are preparing yourself to eternal life. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero habang nabubuhay ka pa lamang dito sa lupa, God wants us to set our minds on things above. I-ready na natin ang ating mga sarili. Ihanda na natin ang ating mga sarili. Hindi pa man nangyayari yon, pero kinakailangan mo, ihanda mo na ang iyong sarili. You have to condition your mind. You have to prepare yourself doon po sa
darating na eternal life. At yun po ay yung sa buhay na walang hanggan sa langit. That is why Paul said, and let's read the verse, Colossians chapter 3, verse 1. Colossians 3, verse 1 to 4, it says, "Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above." No? Iset natin ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit, mga bagay na nasa itaas, heavenly things, where Christ is seated at the right hand of God. Nandun pala ang naghahari ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. That is why we set our hearts on things above, kasi nandun siya. He is reigning up there. Siya yung naghahari doon. And then, verse 2, "Set your minds on things above, not on earthly things." No? So, set your minds, your hearts on things above, but not on the earthly things. In other words, i-condition natin ang ating mga puso at isipan, ituon natin ang ating mga puso at isipan sa mga makalangit na bagay. At wag sa mga bagay dito sa lupa. Wag sa mga worldly things. Because as we all know, worldly things, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mapaparam. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. No? Mauuwi sa kawalan. But the things that is about heavenly things, ang spiritual things, mga makalangit na bagay, they will forevermore, they will be forever. Diba? Kagaya po ng sinasabi dito ni Paul. Verse 3, ito yung reason bakit kinakailangan nating iset yung ating mind sa mga makalangit na bagay. Because you died, that's the reason. You already died. You died and your life is now hidden with Christ in God. In other words, we already dead to sin. Patay na tayo sa ating former life. Wala na yung former life natin. Wala na tayo doon sa worldly things. Wala na tayo doon sa mga makamundong bagay na tinatangkilik ng mga tao, ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Your life is now hidden with Christ in God. Kagaya kahapon sa aming Young People Fellowship, sa YP Fellowship, sinasabi ko sa ating mga kabataan, that you are so much blessed by God. Although hindi kayo pinagpala materially, physically, sa mga bagay na material, mga bagay dito sa lupa. But you are so much blessed by God because you have been blessed spiritually by God. And there's so much spiritual benefits that we receive from God. Ayun yung lagi nating nire-remind sa ating mga kabataan, that we have benefits from God. At isa sa ating mga natanggap na benefits from God, spiritual benefits from God, yung ating pakikipag-isa kay Kristo. That we are united with Christ. That there is no condemnation. That we've been raised from dead. Patay na tayo sa ating mga kasalanan, pero muli tayong binuhay ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng bagong buhay sa ating Panginoon. At that we are forgiven by God. That we are redeemed by God. So, isa sa benefits na natanggap natin sa Panginoon, formerly, nung wala pa tayo sa Panginoon, when God looked at us, what He sees is our sinfulness. When God looked at us, what we see is our darkness, our sinful life, our former life, our condemnation, our punishment. That is what God sees every time He sees us. But when Jesus Christ died on the cross of Calvary, and we receive the forgiveness by His grace, through faith in Christ Jesus. When God look at us, hindi niya na nakikita yung ating kasalanan. God cannot see your sin. What God can see now is the blood of Christ covered you. You are now being covered by the blood of Christ. Kaya ngayon, kapag tiningnan ka na ni Kristo, pag tiningnan ka na ng Diyos, hindi na ang kasalanan mo ang nakikita niya. Hindi na ang condemnation. Hindi na ang punishment. Ang nakikita na ng Diyos ay ang
buhay, kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ang dugo ni Kristo. Because what? Your life is now hidden with Christ in God. Itinago ka na ni Kristo sa kanyang buhay. You are being covered now by the blood of Christ. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, I would like to share to you 3 things. Yung pong dapat nating isipin, dapat nating pagtuunan ng pansin as we are setting our minds on things above. Let's see the first point. Okay? So this one. Setting your mind on things above, it means position realized. Remember your resurrection. Kinakailangan mong ma-realize kung ano ang kalagayan mo ngayon kay Kristo. You have to realize what is your present position. What is your present condition in Christ. Many people think that after they receive Jesus Christ, akala nila walang nagbago sa kanilang buhay. No? When you say, Lord, Lord, forgive my sin. I accept you as my Lord and Savior. Akala mo walang silbi yun. Akala mo parang walang nangyari. But you know what? The moment you ask the Lord for forgiveness and the moment you admit that you are a sinner sa harapan ng Panginoon, ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And now your position, in other words, your spiritual condition has been changed. Nagbago yung iyong kalagayan sa Panginoon. And that is the reason why kailangan mong ma-realize na binago ng Panginoon ang iyong position. Binago ng Diyos ang iyong kalagayan. You have to realize that by remembering your resurrection. Teka. Why we need to remember our resurrection? Hindi pa nga ako namamatay. Bakit ko kinakailangang i-remember ang aking resurrection? Hindi pa ako namamatay. No, mga kapatid, you already dead. Hello? We are already dead spiritually in Christ. Sa ating mga kasalanan, tayo'y patay na. At tayo ngayon ay binuhay ng Panginoon. Meron na tayong resurrection. Tingnan nyo, yung sabi doon, since then you have been raised with Christ. Muli kang binuhay ng Panginoon. Dati ka nang namumuhay sa kasalanan. When you encounter Jesus Christ, namatay ka na sa kasalanan. And then Jesus Christ raised you up again. Now you have new life. You received new life in Christ. You become born again. Born again is not religion. Born again means spiritual reborn, rebirth. Ipinanganak ka muli. Meron kang bagong buhay. That is the meaning of that verse. You have been raised with Christ. And you have to realize that. Mga mahal na kapatid, kinakailangan nating maunawaan na binago na ng Panginoon ang ating kalagayan. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan, kundi nabubuhay na tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Paul reminds believers of their new position. That is a spiritual resurrection with Jesus. Mga mahal na kapatid, kung ma-realize lamang nating lahat, that every Christian, every people, lahat ng mananampalataya sa Panginoon, na na-realize natin na tayo ay patay na sa kasalanan at muli tayong binuhay ni Kristo, no, pahalagahan natin ang bagong buhay natin sa Panginoon. We will value this new life in Christ. Romans chapter 6 verse 4, it says, we were buried that we too may live a new life. Tingnan nyo, we were buried, nilibing na tayo mga kapatid. Nakasama na ng mga kasalanan natin. Spiritually, we were buried already. And then that we too may live a new life. Meron na tayong bagong buhay. Meron ba tayong bagong buhay, mga kapatid? Do you have new life in Christ? Amen. Ephesians chapter 2 verse 6, it says, God raised us up with Christ. Tayo'y muling binuhay ng Diyos kay Kristo.
Kaya, mga mahal na kapatid, live aware that you are no longer bound by sin's old dominion. Tayo po ay magpatuloy na mumuhay na aware tayo na wala nang power ang kasalanan sa atin. Wala nang dominion ang kasalanan over us. We are no longer bondage of sin. We are no longer slave of sin. Jesus Christ has set us free from the bondage of sin. Malaya na tayong magpuri sa Panginoon. Thank God, yung pagpunta natin dito sa ating church, kahit na may maulan, kahit na may bagyo, no? Ginawa nyo ito. You came. You joined our worship service. Walang nagmilit sa inyo. Nobody forced you to come. Amen? You come because you are free to come. That's freedom. We have freedom to worship the Lord. We have freedom to glorify Him. We have freedom to serve God sa ating mga buhay. Bakit, mga mahal na kapatid? Because we have new life. Let us always live according to this first main point, that we realize our new condition, that we realize our new position in Christ by remembering our resurrection with the Lord. Number 2, second point, passion redirected or reorient your affection. Alam nyo, passion, ibig sabihin yung ating mga desire, yung mga gustong-gusto natin. When you ask mga kabataan ngayon, what excites you the most? Ano ba ang nakakapagpasaya sa'yo? Ano ba yung nakakapagpatalo ng puso mo? Diba? Oh. Siyempre, mga sagot ng mga kabataan ngayon, yung mga bagay na mga trending. Ayan, mga uso sa social media. Okay? Kung mahilig ka sa mga kantahan, di ba? Mga gusto natin, mga K-pop. Right? Mga uso. O kaya naman, kung mga food lover ka, siyempre, yung mga masarap na pagkain. What excites you the most? Oh, nag-yes dito. May narinig ako, nag-yes. Dahil sabi ko lang, food. No? Yes. Na? What excites you the most? Siyempre, pag mahilig ka sa pagkain, siyempre sabi mo, pagkain. Di ba? Masarap na pagkain. But you know what? Sabi ng Biblia, we have to redirect our passion. Kailangan matutunan nating baguhin yung mga bagay na gustong-gusto natin. Kailangan magkaroon ng transition from worldly desire to spiritual things. Amen po ba? That is passion redirected. And then, ibig sabihin, reorient your affection. Baguhin mo kung saan mo inilalagay ang pag-ibig mo, ang puso mo. Change the direction doon po sa pinaglalagakan natin ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig. Sabi diyan sa my verse, sa verse 1 pa rin, sabi doon, set your hearts on things above. Ituon mo ang iyong puso, ituon mo ang pag-ibig mo, ituon mo ang pagmamahal mo sa mga makalangit na bagay. Spiritual things. Mga kapatid, our desires and loves must aim heavenward, not earthward. Earthbound, sorry. I will repeat that. Our desire and love must aim heavenward. Ibig sabihin, ang direksyon ng ating desire, ng ating mga pag-ibig, mga gusto natin, dapat ang direksyon ay heavenward. Patungong langit. Not earthbound. Hindi lamang dito sa panlupa. Hindi lamang dito sa mundong ito. Right? Matthew 6 verse 21 says, where your treasure is, there your heart will be also. So kung ang pinapahalagahan ng puso mo ay yung mga bagay na makamundo, no? Ibig sabihin, kung yun yung binavalue mo, yung mga makamundong bagay, then yung puso mo ay nandoon. Where your treasure is, your heart will be also. Kapag ka panlupa ang pinapahalagan mo, mga worldly things ang pinapahalagan mo, binavalue mo, mga temporary things, mga pansamantalang bagay, then your heart is focused on that particular thing.
Pero kung ang pinapahalagahan mo, mga spiritual things, ano ba mga spiritual things? Like reading the Bible, worshiping God, praying, fellowship, di ba? Soul winning, and all of those things. Then, ibig sabihin, nandun ang puso mo, nandun nakalagay, nandun nakatalaga ang puso mo. So, where your treasure is, there your heart will be also. Ganun lang po kasimple yun. Ano ba ang minamahal natin sa mundong ito? Sino ba ang minamahal natin sa mundong ito? Nandun yung puso natin. Di ba? But we should love spiritual things. We must love heavenly things. Why? Because we are no longer citizen of this world. The Bible says that we are citizen of heaven. Look at that. Philippians chapter 3, verse 20. Our citizenship is in heaven. Kaya nga dito sa lupa, maring iba-iba tayo ng citizenship. Merong Pilipino, may American, may anong lugar ni Pastor Shaolin? What is your nationality, Pastor? Cameroon? Cameroon. We have, of course, Pastor SJ, Korean. May Chinese ba dito? Ni hao ma? Si Chelsea wala Chinese? Totoo po? Si Shay. Yeah. Japanese, may Japanese ba? May Cambodian, we have Cambodian. Chumripsu. Yan, di ba? So, we have so many different nationality. Here in this world. Amen, di ba? May Australian, mayroon ba? Do we have Australian here? Wala. Gustong magpunta ng Australia. Baka meron. Ayan. Ano yung sabi mo, Mariel? Tinuturo mo si Kuya Jason? Anong nationality ni Jason? Japanese? Hapon. Ayan. Kapon? Ano? Ayan. Kala ko, ibang nationality ni Kuya Jason eh. We have so many citizenship in this world, di ba? But actually, in heaven, lahat tayo, mga nananampalataya sa Panginoon, iisa na lang yung ating citizenship. Amen? We are heavenly citizen. Citizen of heaven. Look at that. And going to heaven, you don't need the passport. Amen? When you go to Cameroon, you have to present your visa and passport. Sinong gustong sumama kay Pastor Shaolin? Mamaya, papunta na siya doon. Pastor Shaolin, you ask some of our young people if they want to go to Cameroon, you can bring them. Christine, she wants to go to Cameroon. Okay? Okay. But she needs passport, right, Pastor? She needs visa, right? But going to heaven, you don't need visa and passport. All you need to do is to believe in Jesus Christ. Hallelujah, amen? Ganun lang. We are citizens in heaven. That is why, because we are citizens of heaven, our mind must be about heaven, not worldly things, not of this world. Because we belong to heaven, not worldly, not this world. We belong to heaven. So evaluate what excites you the most, mga kapatid. Evaluate natin ang ating mga sarili. Ano ba yung nagpapasaya sa atin? Mga makalupang bagay o mga makalangit na bagay? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Number 3, person rebirth. Recognize your Lord. Yan. Sino ba ang Lord natin, mga kapatid? Sa ating talata dito, sabi doon, where Christ is seated at the right hand of God. Apostle Paul, in his perspective, in his mind, mga mahal na kapatid, kung bakit naging matibay ang pananampalataya ni Paul, kahit na sa gitna ng persecution, kahit na sa gitna ng kahirapan, napakahirap ng naging buhay ni Paul, yung kanyang mga missionary journey, ang daming dinaanang hirap ni Paul. Pero bakit hindi natinag si Paul? Hindi nagbago yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Alam niyo po mga kapatid kung bakit?
Because he is always looking upward. Amen? He is always looking upon Jesus. Because he believed that Christ Jesus is up there, sitting at the right hand of God. He is reigning there. Siya ay naghahari doon, siya ay naghahari dito. While Jesus is reigning up in heaven, He is also reigning in my heart. Ganon yung perspektibo ni Paul. Kaya hindi siya nag-give up sa kanyang pananampalataya. Let me ask you, mga mahal na kapatid, sino ngayon ang nakaupo sa trono ng inyong buhay? Is Jesus Christ sitting on the throne of your life? Or are you the one sitting on your own throne? Baka tayo na ang nakaupo sa ating mga trono at hindi na si Jesus. Baka minsan exempted si Jesus. Baka minsan nasa labas si Jesus. Hindi siya ang nag-reign. Hindi siya ang nakaupo sa trono. Hindi siya ang nagsusunod. Hindi siya ang Lord. Hindi siya ang ruler ng ating buhay. We have to examine who is the ruler of our life. Who is the Lord of my life. Jesus is exalted and reigning up there. And that is why our focus on Him who reigns and He lives forevermore. In Hebrews chapter 12, verse 2, it says, fixing our eyes on Jesus. Focus your eyes on the Lord. Don't focus your eyes on the things of this world. Wag nating ituon ang ating mga paningin. Although, siyempre nakikita natin mga bagay na physical sa mundong ito, but let us not fix our eyes on them. Sapagkat lahat ng bagay na yan ay mawawala. Mapaparam. Amen? Focus your eyes on Jesus. Hebrews chapter 7 verse 25, Christ intercedes for us. Siya yung nananalangin sa atin, siya yung nagpapalakas sa atin, siya yung patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kaya nga mga mahal na kapatid, recognize who is your Lord in your life. You have to ask yourself every day, every morning when you wake up, who is my Lord? You have to remind yourself again and again and again and again, who is my Lord? Is Jesus my Lord? Ako ba ang nasusunod sa aking buhay o si Jesus ang nasusunod sa aking buhay? And because of that, when we recognize Jesus our Lord, it is very easy for us to worship Him daily. Amen? When we recognize Jesus as our Lord, we worship Him, it is very easy for us to worship Him daily. And acknowledging His authority and presence every day. Ano ang kabaliktaran nun? Anong kabaliktaran? What is the opposite of that? When we don't recognize Jesus as our Lord, when He is not sitting on the right hand of God, when He is not reigning in my heart, ang nangyayari, we are the one reigning. We are the one sitting on our throne, not Jesus, not the Lord. And because of that, we don't worship Him, but we worship ourselves. We become self-centered. We become self-aware that we forget about the Lord in our life, and that is Jesus Christ. Let's read the next slide, the last slide here. It says here, we are positioned with Christ. Ang ating bagong condition, ang ating bagong pagkatao, ang ating bagong buhay ay na kay Kristo. Our passion is right directed. Nabago na yung direksyon ng ating mga kagustuhan. Yung mga nais natin noon, hindi na natin nais ngayon. Kasi ang mga nais na natin ngayon ay patungkol na sa Diyos. And our person of worship is Jesus. Therefore, we must lift our minds and hearts to where He is. Kung nasaan si Kristo, kung nasaan si Jesus, dapat nandun din ang ating mga pagsamba at ang ating mga pagpupuri. Let us all stand, brothers and sisters.
this very moment, let us once again set our mind on things above. And as we think about this message, I want us to pray. Pray and talk to God. Lord, nakatuon ba ang aking kaisipan sa'yo? Nakatuon ba ang aking puso sa'yo? Diba? You have to ask yourself, kay Kristo ba ang aking atensyon? O baka sa mga bagay sa mundong ito? Kung ang ating paningin ay nasa mga bagay sa mundong ito, then pray and ask God, Lord, help me. Help me to focus on you. Help me to focus on the things that is above. Help me, Lord God, to focus on the heavenly things and set my mind, set my heart on the things above.